Breaking na breaking news mga kababayan. Ito na ang pasabog. Gibo Teodoro. Meron pong ibabalita dito sa umuugong na naman na posibilidad na magkaroon daw ng kudita. Halaka, gaano ba katotoo ito? At nababalita rin mga kababayan na pinag-aaralan po ng CIDG o PNP ang pagbibigay ng kaso sa mga retiradong general o mga dating men in uniform sa panghihikayat di umano sa military kudita or military junta na mag-aklas dito sa suporta sa gobyerno. Halaka, mga kababayan. So dito, sasabihin po ni Gibo Teodoro kung ano ang totoo. Ano ba ang panig ng AFP dito? Mga kababayan, sila ba ay sasama sa mga naghihikayat di umano ng military kudita laban sa gobyerno? Nako po, nakakagimbal po ito, mga kababayan. Ayon din sa balita, kung ang mga retiradong general o mga pulis o men in uniform, mga ex-marines o mga sundalo, kung magsasagawa ng military kudita, sasama ba ang AFP, mga kababayan? Dahil po sa sama ng loob at desperado, dahil po sa matinding nakawan sa gobyerno. Ito po ang balita, mga kababayan. Ito po ang balita, military junta. Totoo na ba ito, mga kababayan? Nako, nakakakilabot po ito. Heto na po. Umuugong na naman ang posibilidad ng isang kudeta sa hanay ng militar. Babala ni Defense Secretary Gibo Teodoro, baka matulad tayo sa gulo sa Myanmar kung tuluyang mag-aakla sa mga sundalo. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, kinukumpirma ba ni Secretary Teodoro na totoong may alingas-ngas nga ng kudeta? Gigi, walang kinukumpirma si Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol nga dyan sa sinasabing panibagong coup threat. Natanong lang naman siya ng ilan sa mga kapatid natin sa media tungkol nga sa usaping ito at ang sinabi ng kalihim, kapag nangyari yan, hindi malayo na matulad tayo sa Myanmar na magkaroon ng military junta. Kapag nagkaroon ng military junta sa Pilipinas, mababaliwala ang batas dito sa bansa dahil magkakaroon ng military takeover. Pwede rin na hindi tayo kilalanin ng ibang bansa o yung tinatawag na diplomatic isolation. Maaari rin na mapatawan ng mga economic sanction. Matatandaan natin na nagkaroon ng military junta dyan sa Myanmar nung umabot sa punto na kinukwestiyon na yung naging resulta ng kanilang halalan. At sa puntong yun, maging yung ASEAN Summit pinagbawalan na dumalo ang junta leader doon sa nasabing pagtitipon. Natatandaan natin, nagpunta tayo sa ASEAN Summit dyan sa Laos, dyan sa Malaysia at walang ang kinatawan ang bansang Myanmar ng mga pagkakataong yan. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Teodoro. Ang bubuhay lang sa iyo, kokonting bansa. Isa na yung China. Well, exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya, no? Kaya be careful for what you pray for, you may just get it. Gigi, nito lamang nakaraang buwan ay kinumpirma nga rin ng AFP Chief of Staff na si General Romeo Browner na nagkaroon din talaga ng ilang mga retiradong general na nananawagan para i-withdraw yung suporta sa kasalukuyang administrasyon. Pero nun din naman ay sinabi nilang hindi yan nagtagumpay. At sa panayam nga sa DZRH, sinabi rin ni General Browner na nananatiling tapat ang mga militar sa konstitusyon at pinag-aaralan nila kung meron nga bang mga posibleng kaso na maisampa laban dito sa mga sinasabing taong nananawagan para sa withdrawal of support. Narito ang sinabi ni General Browner. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na wag na pong idamay ang armed forces. Please shield the armed forces from the political environment. Again, pag nakialam po ang armed forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan.
Sa panig naman ng Malacanang, sinabi nga ni Undersecretary Claire Castro na importanteng maging mapanuri pa rin sa mga lumalabas na impormasyon at huwag basta-basta maniwala. Narito ang kanyang sinabi. Ito ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto. Huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Yan muna ang latest. Balik sa iyo. Ang ano kasi mga kababayan, ang nangyayari po kasi ngayon, grabe kasing sobrang pagnanakaw ng gobyernong ito. Nakakasuka, nakakahiya. Imbes na ang gusto lang naman ng taong bayan, mapanagot, may makulong, ang nangyayari kasi mga kababayan, yung mga salarin, yung mga mastermind ay napagtatakpan po at kayang-kaya nilang baluktutin ang konstitusyon. Nakita nyo naman po mga kababayan, yung mga pinaghirapan ni Senador Marcoleta na yung mga kanyang testigo hinaharang. So, ang nangyayari ngayon, ang natutukoy yung mga butete. Ang makukulong yung mga sapsap. Hindi naman hinihiling ng taong bayan na mag-military takeover Pero ang nangyayari kasi dito mga kababayan, sa sobrang sama ng loob, sobrang galit po ng taong bayan, meron po talagang mga kababayan natin na nanghihikayat po na itong military po ay makisali na po sa nangyayaring korupsyon, ipagtanggol ang bayan, ipagtanggol ang mga Pilipino, hindi daw ipagtanggol ang mga kurakot. Ang balita kasi mga kababayan, ang AFP, ito yung balita mga kababayan ha, ito yung allegedly, meron din ginagawang anomalya na merong sinasabing 15 bilyones na ibinulsa na korupsyon na parang flood control na ghost project 15 bilyones. Tapos may mga video pa na kumakalat mga kababayan na may mga usap-usapan sila between yung malalaking buhaya di umano allegedly na talagang kala mo pag nag-uusap ay pera nila yung binibigay nila or ini-insert nila at kung saan man nila gusto. Halimbawa po AFP, kausap nila, hello ganito, ganyan, 15 bilyones dito. Nangyari, nagkaroon daw ng korupsyon, kaya ang taong bayan nawawala ng tiwala dito sa kasundaluhan na sila din ay nasa framework ng sindikato ng pagnanakaw. Kaya allegedly, kaya daw hindi sumasama at tahimik ang sundalo dahil nasapakan ang bulsa or nasupalpal ng pera. Yan ang sinasabi ng taong bayan dito. Kaya tahimik daw si General Browner. Ito yung mga kumakalat mga kababayan ha. So ngayon, balak pa nilang tanggalan ng pensyon yung mga naglalabas ang opinion o reaksyon at sobrang galit po sa nangyayaring mga kurap, pagnanakaw. So, tatanggalin nila ng pensyon. Pero sabi din ng AFP, fake news daw. Pero sabi mismo ng tagapagsalita ng AFP, pinag-aaralan ng legal team nila. O ito'y depende sa mga ilalabas na pagsusulsul sa pagkakaroon ng military junta. Yun po ang sabi mga kababayan. Ayon din kay Romeo Poquis na isang retiradong Major General po ng AFP na nakita nyo naman yung usapan. Si General Browner na rin ang nagsabi na mismong nakipag-meeting sila at inilatag yung kanilang grounds, yung kanilang mga saloobin kung bakit nililigawan nilang AFP para mag-withdraw ng suporta sa gobyerno dahil nga po sa matinding korupsyon na nagaganap. Isipin nyo po, halos lahat po ng project kinain, Ultimo PhilHealth. Di ba mga kababayan, nakit bilyones, magki-Christmas party lang.
120 million ang gasto. Isipin nyo, pera ng bayan yan. So ngayon, yun po nangyayari. Pinag-aaralan nila, nakakasuhan yung mga dating opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na sa AFP. Ang CIDG, nako mga kababayan, sana wag magkagulo. Hindi naman talaga hinihiling na magkaroon ng military takeover. Yun nga lang, sa sama ng loob po, sa sama ng desperation ng taong bayan, sa sobrang pagnanakaw ng gobyernong ito, na pinagnakawan, ginawang pahirap, ginawa nila patay gutom mga Pilipino. Gusto na nilang sumama ang AFP. Yan po yung talagang nababalita. Ano pa sinasabi dito? Ito po, mga kababayan ng mga comment. Ewan, basta ako bilang sundalo susunod sa utos para sa bayan, hindi kung kanino man politiko. Kung kinakailangan ipaglaban para sa kaayusan ng lahat, bubuwis ako ng buhay para sa bayan. Mamayan, hindi kung kanino mang politiko. O yan, sinabi ng dating, mga ano ito, nasa sundalo daw siya si Joserban Padre. Sawang-sawa na ako sa taong bayan, sa mga kurakot na nakaupo sa gobyerno natin. Sabi naman ni Marco Dick, ni Romel Nimo, sige, mas magandang guluhin na natin ang mga politiko. Tama lang yan kasi nakawin lang ng mga kawatang politiko ang pera ng bayan. Sana matuloy. Dapat lang sana matuloy yan. It's long overdue. They should listen to the majority of Filipino people. Harap-harapan na nakawan. Aanga-anga. Angahan pa rin. Baka siguro nakikinabang din. O, tignan nyo mga kababayan. Hanggang ngayon, military pa rin kumokontrol sa bansang Myanmar. Walang laban mga mamamayan doon. Magaling ang Pangulo, hindi pro-China. Mahirap pag pro-China ang Pangulo, delikadong Pilipinas. Yung pro-China, ginawang tahimik ang Pilipinas. Naging malaya mga Pilipino. Walang korupsyon. Pero ngayon, nako, ewan ko na lang. Grabing korupsyon ngayon. Magaling ang nagpipilit talaga mga demonyo. Sabi, kaysa naman gaguhin tayo ng gobyerno. Sabi, ikulong yung mga kulang-kulang sa disiplina. Walang masama sa hiwalay na kulungan. Mabuti nga kung baga nakabundle sila at mabantayang mabuti. Dapat kasi court martial na lang yung sila Pokis pati si Chavit. Mas maganda po siguro na mag-resign na mga army sala. So yan mga kababayan ang mga komento dito. Talagang galit na galit po mga taong bayan. So ano bang sinasabi dito mga kababayan ko? Ito po. Retired general. Kakasuhan. Check nga natin. Kasi kakasuhan daw eh. Ito po. Retired personnel na nagpapakalat ng fake news. Posibleng tanggalan ng pensyon. O ito. Tatanggalan daw ng pensyon. I-check nga natin. Ito kasing kumakalat eh. Natatanggalan ng pensyon eh. Ngayon naman, huhulihin na. Hala ka. The world is calling. I-check nga natin kung anong balita mga kababayan. Iba-iba yung mga statement. May huhulihin, may tatanggalan ng pensyon. Ito na po ang balita. Tignan po natin. Para hindi tayo manghula at magbigay ng opinion. Saka na lang tayo magre-react pagka tapos na yung video. O ito po ang balita. Ito na naman. Yung isa, huhulihin ng CIDG. Ito naman, tatanggalan ng pensyon. Ano ba talaga? Ng mga retiradong military. Pinabulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ng AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court martial. The legal channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening. And of course,
we will react accordingly po. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. So yan mga kababayan, yung mga nagpapakalat ng fake news, posibleng matanggalan ng pensyon yung mga tumatanggap ng 160,000 a month. Yun daw yung tatanggalan ng pensyon. Ayan o, meron daw 2-star general na allegedly kanilang napansin o namanmanan na nagpapakalat ng fake news. Halaka, mga kababayan ko. Yun nga lang, sabi din ni Major General Romeo Pokis, yung pension daw ay isang karapatan, hindi prebeliyo, hindi basta-basta magtanggal ng pensyon. Pag nangyari yan, wag naman, sana, pero baka magaya tayo sa ibang bansa. Mas malala, hindi yan solusyon. Itong gobyerno na to, walang ginawang maganda para sa bansa. Ngayon, gusto nila hawakan lahat, pati SOCMED. Puro kayo sabi na diktador ang Duterte, pero ngayon tingnan mo, nangyayari ngayon, sinong diktador ngayon? Si FPRRD, diktador lang sa mga kriminal at sa mga umaabusong government official. Pero itong administrasyon ngayon, lahat gusto nila i-control sa ginagawa nila, mas malala pa sila kay PRRD. Pinaghihiwalay ang sambayan ng Pilipino. Pinoy laban sa mga Pinoy. Yan ang legacy ng administrasyon ngayon. Mas watak-watak ang bansa. Yan ang mahirap sa isang leader natin. Ngayon na kontrolado ng mga mapang-abusong tao. Walang sariling desisyon. Dahil sa lahat ng desisyon niya, inuunay niya ang mga taong may malaki siyang utang na loob kaysa sa sambayan ng Pilipino. So yan mga kababayan, yung mga komento dito. Kayo naman po ang aking hinihingan ng reaksyon dito. Anong masasabi niyo po sa sinabi ng AFP na posibleng matanggalan ng pensyon at pinag-aaralan ng CIDG na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news or nag-uudyok na magkaroon ng military kudita or military junta na tinatawag? Anong masasabi niyo mga kababayan? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat.